Pagod ka na, di ba? Yung tipong kakasweldo mo lang kanina umaga pero pagdating ng hapon, halos wala na agad. Hindi ka pa nakaka-order ng Grab food para sa sarili mo, may nag-text na. Anak, pambayad sa kuryente. Kuya, wala na kaming bigas. Ate, pautang naman, panggatas lang ni baby. Sunod-sunod, hanggang mapapaisip ka na lang minsan, ako ba ang anak o kapatid o ako ang bangko? Kasi ganito yung nangyayari. Kapag nagbigay ka, kulang pa. Kapag hindi ka nagbigay, ikaw ang masama. Ikaw ang walang utang na loob. At doon nagsisimula ang bigat. Hindi lang sa bulsa, pati sa dibdib. Kasi parang ang tingin na lang nila sa'yo, tagabayad ng bills, tagasalo ng problema. Tao po ako, hindi ako ATM. Pero sandali lang ha, hindi ka masamang tao kung iisipin mo na may pangarap ka rin para sa sarili mo. Baka gusto mo magkabahay, balang araw, magkaroon ng sariling pamilya, o baka meron na nga eh. Pero pakiramdam mo, wala ka pang naitatayo para sa kanila. Kasi halos lahat ng pinaghihirapan mo, napupunta sa pagsalon ng problema ng iba. At kung ganito lang lagi ang mangyayari, pare-pareho lang kayong lulubog. Kaya pag-usapan natin kung paano ka tutulong sa pamilya mo nang hindi mo sinasakripisyo ang future mo. Ang totoong trap, family tax, guilt, at pagkalunod mo rin. Aminin natin, sa kulturang Pinoy, kapag ikaw yung nakatapos o ikaw yung may trabaho, parang automatic na ikaw ang savior ng buong pamilya. Minsan nga hindi lang pamilya eh, parang buong barangay, sa'yo lahat ang bagsak. Ito yung tinatawag kong family tax. Hindi siya nakasulat sa batas, pero ramdam na ramdam mo tuwing kinsenas at katapusan. Bago ka pa makabili ng bagay na gusto mo para sa sarili mo, may listahan na ng bayarin na naghihintay sa'yo. Kuryente, tubig, renta, internet, pati utang ng tita mo sa Bombay. Nadadamay ka. At ang mas masakit, kapag sinabi mong wala kang pera, parang kasalanan mo pa. Diyan pumapasok ang guilt trip. Nagbago ka na. Pinag-aral ka namin ah. Konti lang, ngayon lang naman. Kaibigan, pakinggan mo to. Ang utang na loob hindi dapat nagiging utang na pera na walang katapusan. Kapag ang tulong ay naging obligasyon na parang kadena, trap na yan. Pero may mas delikado pang nangyayari dito. Ang tawag doon, enabling. Ibig sabihin, akala mo tumutulong ka, pero ang totoo, lalo mo silang tinuturo ang umasa. Halimbawa, may kapatid kang ayaw maghanap ng trabaho kasi alam niyang nandyan ka naman. Kapag may bayarin sa bahay, si kuya na bahala. Naku, si ate na magbabayad niyan. Imbes na mag-budget sila, kampante lang sila. Habang ikaw, nagtitipid sa lunch, sila may bagong skin sa ML o kaya naka-order sa food app gamit ang perang hiningi sa'yo. Sa puntong to, hindi na yan tulong. Palaasa system na yan. Habang sila nasasanay, ikaw naman ang laging nasasagad. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, paano kung bukas mawalan ka ng trabaho o bigla kang magkasakit? Sino yung sasalo sa'yo? Kung lahat sila nakasandal lang sa balikat mo, yan ang problema. Ikaw ang haligi, pero wala kang foundation. At dito, kailangan mo maging honest sa sarili mo. Ang pag-set ng boundary, hindi pagiging madamot. Smart move to. Bakit? Kasi kung hahayaan mong laging zero ang savings mo dahil sa family tax, pinapasa mo lang ang parehong problema sa susunod na generation. Isipin mo, gusto mo ba na balang araw yung mga anak mo naman ang mapunta sa parehong sitwasyon mo? Breadwinner, pagod, pero walang ipon. Kasi kailangan nilang bayaran ang mga pagkakamali sa pera na nangyari ngayon. Yan ang cycle na kailangan putulin. Don't get me wrong ha, kung yung mga magulang mo wala nang kakayahang mag-work dahil may edad na at ikaw lang yung nag-iisang anak, by all means, help them. Pero if tumutulong ka nga pero pinambibinggo lang ng nanay mo o pinang-iinom lang ng tatay mo o kaya naman yung mga kapatid mong nasa tamang edad nakatambay lang sa bahay,
ibang usapan na yan. May isa pang bagay na kailangan mo makita. Hindi lahat ng emergency, totoong emergency. Kapag nangyayari yun buwan-buwan, hindi na yun sakuna. Bad management na yun. At hindi mo trabaho na ayusin ang buhay ng mga taong ayaw ayusin ang sarili nilang diskarte. Kaya kailangan mo maging matapang. Oo, masakit marinig yung salitang madamot o walang utang na loob. Pero mas masakit magising balang araw na matanda ka na, pagod ka na, at wala kang naitayo para sa sarili mo. Ang totoong pagtulong, hindi lang pagbibigay ng isda. Kailangan may pagtuturo rin kung paano mangisda. Hindi yung ikaw na ngayon ng isda, ikaw pa yung nagluto, at ikaw pa yung magpapakain habang sila nanonood lang sa tabi. Ang goal natin dito, hindi lang ikaw ang mabuhay. Ang goal natin, makaahon kayong lahat. Hindi yung lulubog ka para lang manatili silang komportable sa ibabaw. So, maging tapat ka sa sarili mo. Gano'n na kalalim ang tubig sa bangka mo? Kaya mo pa bang sumalok? O oras na para harapin ang pamilya mo at sabihing, tama na, kailangan natin magbago. Of course, mahirap sa umpisa pero minsan, yun lang yung paraan para makabangon kayong lahat. Sustainable helping. Paano tumulong nang hindi ka nauubos? Pero again, let's be clear. Hindi ko naman sinasabing maging madamot ka at talikuran mo ang pamilya mo. Hindi tayo ganon. Ang point lang natin dito ay sustainable helping. Ibig sabihin, tumutulong ka pero hindi mo sinisira ang sarili mong buhay para lang magawa yon. Kasi kung ikaw mismo ang babagsak, wala ka ring matutulungan. So, paano ba gawin yon? Unang step, lagyan mo ng limit ang tulong mo. Mag-set ka ng budget para sa kanila. Isipin mo na parang kuryente o internet bill din yan. May amount, may hangganan. Example, sabihin na nating 5,000 pesos lang yung kaya mong ibigay bawat buwan nang hindi ka nahihirapan. Kapag nabigay mo na yon, hanggang doon na lang. Wala nang dagdag. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil yun lang talaga yung kaya mong ibigay nang hindi ka nasasagad. At oo, kailangan mong panindigan yan. Kasi kapag nakita nilang kaya ka pang pisilin, uulit-ulitin lang nila ang paghingi hanggang wala nang matira sa'yo. Ang boundary, hindi pakikipag-away. Announcement lang yan ng kakayahan mo. Sabihin mo na maayos, Ma, Pa, ito lang po talaga yung extra ko ngayon para hindi ako mabaon sa utang. Mas okay na yung magtampo sila sandali kesa habang buhay kang bangko na walang pahinga. Pangalawa, magkaroon ka ng Family Emergency Fund. Magkaiba to sa personal savings mo. Yung personal savings mo para sa buhay mo. Kapag nawalan ka ng trabaho, kapag nagkasakit ka, kapag may sariling emergency ka. Para sa iyo yun. Pero kung gusto mong tumulong sa mga biglaang problema sa bahay, halimbawa, gamot, ospital o sirang gamit, pwede kang gumawa ng hiwalay na maliit na pondo para doon. Ang mahalaga dito, may limit din yan. Kapag ubos na yung fund na yan, hanggang doon na lang muna. Huwag ka nang huhugot sa pambayad mo sa sarili mong gastos o sa ipon mo para sa future. Bakit? Kasi kapag kinuha mo pa yung sarili mong pera, ikaw ang mawawalan ng safety net. Tandaan mo, kapag ikaw ang bumagsak, lahat sila damay. Kaya protektahan mo rin ang sarili mo. Mas matagal kang makakatulong kung matatag ka rin. Pangatlo, baguhin mo yung diskarte from ayuda to ability. Imbes na cash lagi ang binibigay mo, tulungan mo silang magkaroon ng paraan para kumita. Kung may kapatid kang laging nanghihingi, tulungan mo siyang gumawa ng resume o mag-apply sa trabaho. Kung kailangan niya ng training o requirements, pwede mo siyang tulungan doon. Kung gusto niyang magnegosyo, pwede ka magbigay ng maliit na puhunan, pero may malinaw na usapan na kailangan niyang palaguin yon. Kasi kung puro pera lang yung inaabot mo, nasasanay silang umasa sa'yo. Pero kapag tinulungan mo silang kumilos, natututo silang tumayo sa sarili nilang paa. Oo, mas madaling mag-abot ng pera kaysa magturo. Pero yun lang yung paraan para hindi habang buhay, nakaasa sa iyo ang sistema. And lastly, huwag mong kalimutan ang sarili mong future. Hindi pwedeng tira-tira lang ang napupunta sa savings, investment o insurance mo.
Siguraduhin mo rin na may binubuo ka para sa sarili mong future. Not because selfish ka, but because ayaw mo maging pabigat din sa iba balang araw. Ang pinakamalaking regalo na mabibigay mo sa pamilya mo at sa mga anak mo ay hindi lang yung pera ngayon, kundi yung siguraduhin na hindi ka manghihingi o aasa na lang sa kanila balang araw. Kung gusto mong putulin ang cycle ng family tax, kailangan may magbago ngayon pa lang. Minsan kailangan mong humindi sa luho nila para makasagot ka ng oo sa sarili mong pangarap. At tandaan mo to, marami tayong breadwinner na dumadaan sa parehong laban. Hindi ka nag-iisa. Ang pag-set ng boundary ay hindi kawalan ng pagmamahal. Actually, sa totoo lang, yan ang paraan para makatulong ka ng mas matagal at mas maayos. Kaya kung breadwinner ka, alam mo na hindi pwedeng puro tipid lang. Minsan, kailangan mo rin maghanap ng dagdag na paraan para kumita. At alam mo bang may 5 home-based negosyo na pwede mo nang simulan ngayon kahit 1,000 pesos lang yung puhunan? I-check mo yung video na to. Pero bago tayo magkita-kits doon, pakipitik mo naman ng mabilis yung like button kung nagustuhan mo yung video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.